Dalawang magkaibang taktika ang nagbanggaan dito. Chantable motives kontra multibar gag at direktang rebuttals. Himayin natin ang bawat sandali. Susuriin natin round by round kung ano ang gumana, bakit tumama ang ilang linya, at saan nagkulang ang mga scheme. Mananatili akong patas, pag-aaralan ng anggulo, delivery dependence, tempo, bapanarendens at epekto sa entablado batay sa transcript at supplied analysis. Sa unang round, nag-focus si Sinyo sa isang repeatable motif. Ang salitang pangit at mga maiksi, crowd-friendly one-liners. Si Zaito naman ang umano'y umakit gamit ang mas nakakonstruct na mga biro at ilang mabilis na image hits. Pareho silang umaasa sa timing para tumama ang mga payoffs. Dito sinimulan ni Sinyo ang paulit-ulit na label. Kasi ano mang ganda ng linya, basta si Zaito kalaban, matik, paniguradong ang lalabas sa iyong bibig. Pangit! Ipinapakita nito ang sentrong motif ng round. Isang simpleng salita na pwedeng gawing kanta ng crowd kung aayusin ang timing at cadence. Isang tuwid at blunt na linya para ilak ang echo. Kasi pangit na nga yung kalaban ko. Malinaw na brute force insult na mabisa kung paulit-ulitin ng tama. Mababa ang technical pero mataas ang potensyal para sa crowd response. Isang utos na nagbubukas ng motif sequence. Kailangan mo kong pakitaan ng pangit. Gumagana bilang anchor para sa paulit-ulit na hook. Malinaw ang intensyon. Paramihin ang paggamit ng isang salitang madaling sabayan ng audience. Dito nagtapos si Sinyo ng mas malakas at marahas. Pero alam mo kung ano maganda nito? Mamamatay ka ng pangit, tas ang pangit pa ng pagkamatay mo. Isang loud, violent closer na nag-escalate. Simple, pero designed para magpatigil ng round. Epektibo kapag sinamahan ng malakas na delivery. Maiksing rebuttal mula kay Sinyo na tumutukoy sa estilo ng kalaban. Puro freestyle. Claim na puro freestyle, naglalagay ng duda sa preparasyon ng kalaban at nagsisilbing framing device para sa ibang atake. Ngayon naman ang pinakamahalagang gag chain ni Zaito. Paano yan pagka tumain na kayo? Tae. Ano lumalabas? Tiles? Masusunod, suggest ko pagkakain ka ng buhangin tsaka graba, sama mo yung pala. Para pagtae mo, bahay na. Ito ang multi-bar escalation na nagsimula sa buhangin graba hanggang sa tiles house payoff. Nag-uulat ng disiplina sa setup payoff, nakapalit ng mas maigsi at mas matitibay na punchlines. Isang maliit na reversal na nagtapos sa mabilis na tuwa. Kaya muna. Sinyo, totoo ba? Na pag nagpa-practice ka, kinakausap mo pader, bubong, sirang lababo, tapos baradong ilong. Paminsan-minsan, Sinyo, mag-practice kami, kausap ka mga tao. Malinaw ang setup flip. Binago ni Zaito ang inaasahan para makuha ang laugh. Mahusay kapag malinis ang timing. Isang maikling body diss na pinaliit ang presensya. Sa sobrang payat ni Sinyo, hindi to tatamaan ng bala sa gera. Straightforward visual hyperbole na madaling ma-digest at nakakatulong i-complement ang mas matagal na gag sa round. Panghuling imahe ni Zaito bago matapos ang segment. Pampaling ko kaya to ng bakya. Isang kakaibang visual threat na lokal at madaling maalala. Nagbabalanse sa marahas na closer ni Sinyo, ngunit nakadepende sa crowd kung tatawanan o tatakutin. Zaito, bahagyang lamang. Nag-edge siya dahil sa mas malinaw na multi-bar construction at iba't ibang maikling image hits habang si Sinyo umasa sa isang chantable motif na teknikal na simple pero delivery dependent. Sa ikalawang round, mas dense at focused si Sinyo. Tinarget niya hygiene, kulay at kredibilidad ng kalaban at malinaw niyang nirebot ang time machine gimmick. Si Zaito nagpakita ng ilang malakas na visual at shock lines, ngunit may pagkaka-fragment sa transcript na pumipigil sa kabuuang polish. Dito sinasara ni Sinyo ang kanyang turnaround sa time claim. Kahit magtatatime pa si Enigma, pakialam ko sa kanya. Kung gumamit ka pa talaga ng time
machine at bumalik sa nakaraan. Yun nga lang, nagkamali ka ng panahon na napiling balikan. Pagkat ngayong tatatay ng aspakan, porang tatalunin ko'y ikaw naman! Round closing payoff na nag-neutralize ng claimed advantage. Magandang structural move na nag-seal ng argumento kung ma-deliver ng malakas. Maikling rebuttal na tumatalakay sa predictability ng linya ng kalaban. Alam kong ikaw yan, Tipsy, at hindi si Saito. Ito na ba yung sinasabi mong tatatatatay machine mo? Ulol! Kaya ko nang tatatimingan bawat tira mo kasi narinig ko na. Sinasabi niya na madaling i-time ang bawat bar dahil pamilyar. Effective kung naniniwala ang crowd sa recycled material. Isang tuwirang identity attack mula kay Sinyo. Alam kong ikaw yan, Tipsy, at hindi si Saito. Ito ay paratang na sinasabing hindi ang inaakala ang tao sa entablado. Malakas kung kilala ng audience ang pinag-uusapang mga pangalan, ngunit nananatiling paratang hanggat hindi beripikado. Isang light wordplay na nag-link sa tema ng memorya. Pero ang pinagtataka ko, mukhang mataas naman yung memory mo sa laki ng megabyte mo. Madaling naiintindihan na play sa megabyte, gumagawa ng tulay papunta sa time recycle rebuttal at nagpapakita ng mas maalam na estruktura. Isang konkretong brand job para sa visual mockery. Kasi pinsan mo si Aklas, di ba? Kasin mo siya. Paano ko nalaman? Kasi magkasing amoy kayong dalawa. Ganito magiging resulta. Pag maitim ka, tapos pinilit mong gumamit ng Myrai. Gumagamit ng kilalang produkto para gawing specific at madaliang maalala ang insulto. Tumutulong magbigay ng larawan sa audience. Isang visceral hygiene punch na may sensorial angle. Nasa sobrang pangit, buong buhay, di pa nararanasang masabihan ng blooming. Kasi kung ako tatanungin, ba't kita sasagutin? Tignan mo naman kasing itsura. No choice na pero choosy pa. May pulso pa pero nangangamoy na. Kasi Malinaw at nakakasindak na imahe. Nagpapatuloy ang tema ng pagkasuklam at mabisa kung ipinakita ng may disgust na delivery. Mabilis na babala. Isang napaka-explicit na linya ni Zaito. Sapatos ang magsisilbing paang ipapalo ko sa pagbumuka mo mamaya. Medyas ang papakain ko sa mag-asawa mamaya. Pagtapos natin maglaban, papakainin pa kita ng titi sa muka. Explicit at nakakashock itong sexual na banta. Mataas ang instant reaction, ngunit pwedeng maging napakapolarisado at magdulot ng backlash. Isang konkretong weapon image mula kay Zaito. Bumbilya, ang simbolo ng mga paanisinyong uuwi sa kanilang lumuluwa ang mata. Sapatos ang magsisilbing paang ipapalo ko sa pagbumuka mo mamaya. Madaling ma-visualize na panunukso o banta gamit ang sapatos. Epektibo bilang performative prop, lalo na kung sinamahan ng kilos. Isang mabilis na visual hyperbole para sa hitsura ng kalaban. Natatakot ako baka mamaya may dumaan na bus. Kala ko mukha ka na bangga. Classic quick hit insult na malinaw at madaling tumama sa crowd kapag malinaw ang delivery. Isang imahe na nag-uugnay sa sakit at ospital. Malamang unang concert mo, PGH. Dami mong sakit, Madaling makita ang punchline. Hospital concert bilang metapora para sa dami ng sakit. Direct at madaling matandaan. Sinyo. Malinaw na panalo. Mas dense at nakastrukturang ang mga anggulo niya. Malinaw ang rebuttals at may decisive turnaround na nagpahina sa novelty claim ng kalaban. Sa huling round, sinubukan ng ni Sinyo ang paulit-ulit na motifs. Aso, ganti ng patay, ngipin, at ilan pang malinaw na one-liners habang si Zaito nagtuon sa tight rebuttals, locality punch at isang closing expose na tumutukoy sa kredibilidad ng kalaban. Dito pinapalakas ni Sinyo ang ganti ng patay motif.
Pang Mr. Popo na yung kulay mo. May kanta to. Alam nyo title? Ganti ng patay. Ganti ng patay? Eh paano yan? Patay ka sa akin ngayon. Isipin mo yon, ang daming patay na patay sa akin dyan, pero ikaw yung naisipan kong patayin ngayon. Kasi ngayong gabi, patay ka na naman. Patay tayo dyan. At Isang emphatic kill line na nagpapalakas sa recurring hook. Epektibo sa teatralidad pero maaaring madilute kung sobra ang pag-uulit. Isang visceral silencing threat mula kay Sinyo. kung gamit gunting gupitin ko yung dila mong puro kwentong barbero. Malinaw at menacing ang imahe ng paggupit ng dila. Isang compact at malinaw na violent metaphor na tumitigil sa chismis ng kalaban. Opener na nagpapakita ng animal motif ng round. Mukha lang mangangagat to. Pero puro lang tahol to. Magiging underdog to sa akin literal sa dugong aso. Simple at madaling sundan, itinatakda nito ang tono na maaaring balikan sa mga callbacks para maging memorable. Mabilis na pop culture insult para sa hitsura. Pang Mr. Popo na yung kulay mo. Madaling ma-recognize na reference. Nagbibigay ng instant reaction, lalo na kung kilala ang pinaghahalimbawa. Sinyo naghahangad na gawing mas totoo ang banta. Ang daming patay na patay sa akin dyan, pero ikaw yung naisipan kong patayin ngayon. Kasi ngayong gabi, patay ka na naman. Patay tayo dyan. At ang ikamamatay niyan, yung akala niyang mapapatay ako. Patay. Mali siya. Huwag ka nang magpatay-patayan na para bang nagpatay. Mali siya. Ano ba? Ang dapat kong ikatakot sa ganti ng patay. Hindi kayo dapat matakot dyan. Mas matakot kayo sa pwedeng gawin sa inyo ng buhay. Kasi, nung narinig ko yung kanta mong ganti ng patay, Nagpipivot siya mula sa theatrics papunta sa real-world consequences. Magandang taktika para bigyan ng kredibilidad ang banta kung maihatid ng seryoso. Malakas na locality punch mula kay Zaito. Alam mo bang isang karangalan para sa akin ng gabi at ang pagkakataon na to? Biruin mong dinayo pa kita sa Pampanga para kainin ka sa sariling lugar mo? Classic home turf dominance line, ang pagpunta sa Pampanga para kainin ang kalaban ay malakas at may documented na magandang crowd reaction. Isang closing expose na tinatapos ang round ni Zaito. Kaya't ang pagpanaw mo ay kalungkutan ng isang katerba mong tagahanga. Isang katerba mong tagahanga ang pare-parehong isip bata. Nagpaniwala at nagpakatangat, nag-akala na makata ang isang tulad mong nagtatago sa likod ng malapad na bunganga. Pinagsama niya ang mga rebuttal para tawaging hindi tunay ang pagiging makata ng kalaban. Malinaw at nakatutok na finisher para sa kredibilidad attack. Witty rebuttal na nagbabawas sa claim ng kalaban. Parang ginigisa mo kami sa mantika tas gamit yung pasandok mo na panga. Yung ba? Yung ba yung mga balang dala mo? Kung puro chismis lang ang alam mong isulat, edi sana nagpa-imprenta at nagtayo ng sarili mong mga dyaryo. Sinusubukan ni Zaito gawing trivial ang nilalaman ng kalaban sa pamamagitan ng pagtutok sa chismis. Compact at mapanuksong imahe. Direktang target sa repetitive tactic ng kalaban. Pinauulit-ulit mo yung salita parang ginagawa mo kaming tanga. Parang ginigisa mo kami sa mantika tas gamit yung pasandok mo na panga. Tinawag niyang pilit at paulit-ulit ang paggamit ng salita. Epektibong undermining ng estratehiya ng opponent na umaasa sa repetition. Isang mabilis na larawan ng biglang pagkalugi sa rush. Pero magaling, ang bilis. Buta, nakilala kang bigla. Matalino ka, alam mo yung kamatayan, alam mo kung saan ka dapat naghanda. Mabilis ang takbo. Buta, malaking pagkakamali mo kasi sa pader ka bumangga. Maikling imahe ng pagbagsak matapos magmadali. Magandang metaphor para ipakita ang overcommitment at pagkakamali ng kalaban. Zaito, malinaw na panalo. Ang kombinasyon ng tight rebuttals, malakas na locality punch at cohesive closing exposure ang nagbigay ng mas consistent at mataas impact na mga sandali. Zaito ang panalo, 2-1. Zaito 2, Sinyo 1. Hindi ito landslide, si Zaito umusad kapag malinaw ang multi-bar constructions at rebuttals at tumama ng malinis ang mga locality/credibility punches. Si Sinyo naman nanalo ng malinaw sa round 2 dahil sa dense na mga attack
at maayos na turnaround. Sa kabuuan, mas consistent ang textual clarity at payoff ni Zaito. Sa 2 rounds, kaya siya ang nagwagi. Parehong may malalakas na sandali ang 2 MCs. Si Sinyo may crowd energy at memorable motifs. Si Zaito naman may mas pinong konstruksyon at malinaw na rebuttals. Sa battle na ganito, delivery at timing ang magpapasya kung alin ang mas tatatak sa crowd. Parehong may dapat pag-ayusin pero kapwa din maraming ipinakita na pwedeng pagyamanin.